Isang babaeng natutulog nga ba ang bundok ng makiling? May isang bundok sa Laguna na kapag tinignan mula sa tamang anggulo ay parang isang napakalaking babaeng nakahiga. May muka, may katawan, may dibdib, at tila may mahabang buhok na bumababa sa gilid ng bundok. Pero paano kung hindi lamang ito simpleng hugis ng isang bundok? Paano kung ang dahilan kung bakit ganoon ang itsura ng Mount Makiling ay dahil ayon sa isang napakatandang paniniwala, may isang babae talagang nakahimlay doon. Isang diwata, isang nilalang na sinasabing hindi pangkaraniwan ang ganda. May kapangyarihang magpagaling, nagbibigay ng pagkain sa mahihirap, nagpoprotekta sa mga hayop at kagubatan, ngunit maaari ring magalit sa mga taong mapanlinlang o walang respeto sa kalikasan. At ang pangalan niya, Mariang Makiling. Dito nagsisimula ang isa sa pinakakilalang alamat sa Pilipinas. May mga taong nagsasabing ito ay simpleng folklore lamang, may mga nagsasabing baka nagkataon lang, meron din namang naniniwalang epekto lamang ito ng kapaligiran, ulap, hamog, takot at imahinasyon. Pero may ilan na naniniwala na baka may mas malalim na dahilan. Na baka ang bundok ay hindi lamang tahanan ni Mariang Makiling, baka ang bundok mismo ang katawan niya. At kung ganun, natutulog lang ba si Maria Makiling? Kung manggagaling ka sa Laguna at titignan mo ang Mount Makiling mula sa ilang partikular na lugar, mapapansin mo ang kakaibang hugis nito. Hindi ito mukhang ordinaryong bundok, may bahagi itong tila mukha ng isang babaeng nakatingala. May slope na maaaring magmukhang leeg at may malalaking bahagi ng bundok na ikinukumpara sa katawan ng isang babaeng nakahiga. Dahil dito, naging bahagi ng folklore ang ideya na ang Mount Makiling ay literal na anyo ng isang babaeng nakahimlay. At ang babaeng yun nga ay walang iba kundi si Mariang Makiling. Ayon sa Philippine folklore, si Maria Makiling ay isa raw diwata. Isang makapangyarihang espiritong tagapagbantay na nauugnay sa Mount Makiling. Ang bundok ng Makiling ay matagal nang kinokonekta sa kanyang presensya at maging ang silhouette nito bilang isang reclining woman ay bahagi rin ng popular na paniniwala. Kaya kapag tinitignan ng mga tao ang Mount Makiling, nakikita rin nila si Maria. Ang Mount Makiling ay matatagpuan sa Laguna sa bahagi ng Southern Luzon. Malapit ito sa mga lugar tulad ng Los Baños at Calamba at ang bundok ay may malalim na koneksyon sa University of the Philippines Los Baños at sa Makiling Forest Reserve. Ang Mount Makiling ay isang dormant volcano at mahalagang ecological area. May mga kagubatan, hot springs, mud springs at iba't ibang uri ng halaman at hayop sa paligid nito. Ayon sa isang guidebook ng Philippine Protected Areas, umaabot sa humigit kumulang 200,000 katao bawat taon ang bumibisita sa reserve. At dito lalong nagiging kakaiba ang alamat. Dahil hindi ito isang abandonadong bundok na bihirang puntahan, bagkus napapaligiran ito ng mga komunidad. May mga estudyante, hikers, researchers, turista, may mga taong araw-araw na nakikita ang bundok. Kaya ang tanong, kung gawa-gawa lamang ang lahat ng kwento tungkol kay Maria Makiling, bakit patuloy itong nabubuhay? Bakit kahit modernong panahon na, may mga taong nagsasabi pa ring meron silang kakaibang karanasan? At bakit tila may sariling personalidad ang bundok sa kwento ng mga lokal? Sa pinakasimpleng paglalarawan, si Maria Makiling ay isang magandang diwata na nakatira sa bundok. Ngunit mas malalim pa rito ang kanyang papel. Hindi lamang siya isang magandang babae na nakatira sa kagubatan dahil sa maraming bersyon ng alamat, siya ay tagapangalaga ng kalikasan. Sinasabing tinutulungan niya ang mga mahihirap, nagbibigay siya ng pagkain, nagpapagaling, at minsan nagbibigay ng mga bagay na tila walang katumbas na halaga. May mga kwento rin na kaya niyang gawing ginto ang isang simpleng bagay tulad ng luya. Pero may kapalit ang lahat ng to. Hindi pera, hindi kayamanan, kundi respeto. Kapag mabait ka sa kalikasan, mabuti rin siya pabalik sa'yo.
Pero kapag naging sakim ka, maaaring mawala ang kanyang biyaya. Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang bersyon ng kwento patungkol kay Dr. Jose Rizal kung saan iniuugnay siya bilang isang mangangaso? Isang araw habang nangangaso siya sa kagubatan ng Mount Makiling, hinabol niya ang isang baboy ramo. Tumakbo ang hayop papasok sa makapal na halaman, sinundan niya ito, ngunit sa halip na matagpuan ng hayop, nakakita siya ng isang maliit na tahanan. At doon nakita niya ang isang babae. Siya raw si Mariang Makiling. Sa bersyong ito, hindi siya ipinapakitang isang halimaw, hindi siya isang demonyo, hindi multo, kundi isang napakagandang nilalang. Sinabi niya raw kay Rizal na huwag niyang papatayin yung hayop. Sinunod naman niya ito at dahil dito tinulungan niya si Rizal. Pinakain niya at nung umalis ito binigyan niya pa ng regalo. Yung kwento mga kaibigan ay hindi lamang isang supernatural na bahagi. Makikita rin dito ang ideya ng paggalang sa buhay. Ang mangangaso ay pumasok sa kanyang mundo, ngunit sa halip na saktan siya, pinili ni Maria na tulungan siya. Ang kwentong ito ni Rizal tungkol kay Mariang Makiling ay inilathala mismo sa La Solidaridad noong December 31, 1890 gamit ang kanyang sagisag panulat na Laong Laan. Ang bersyong ito ay mahalagang dokumento dahil ipinakita nito kung paano naitala at ipinasa ang alamat noong panahon ng kolonyal na Pilipinas. At pagkatapos nito, mas naging tanyag pa ang kwento. Pero ang maiwagang tanong, paano nga ba nawala si Maria? Dito ay mayroong iba't ibang mga bersyon. At ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa alamat. Walang iisang bersyon lamang ng Maria Makiling, urban legend. Sa isang bersyon, umibig si Maria sa isang mortal. Naging masaya sila sa simula, pero dumating ang panahon na pumili ang lalaki ng ibang babae. Sa ibang bersyon naman, hindi simpleng pagtataksil ang nangyari. May mga pangyayaring nagpilit sa lalaki na pakasalan ang isang mortal. Sa bersyong naitala ni Rizal, may elementong nag-uugnay sa pagre-recruit ng mga lalaking walang asawa para lumaban sa digmaan. Nais ng pamilya ng lalaki na siya ay protektahan kaya nagkaroon ng planong pagpapakasal. Nasaktan si Maria sa nangyari at kalaunan ay nawala. At pagkatapos niyang mawala, nawala rin ang kanyang mga biyaya. Dito nagiging malungkot ang alamat. Ang bundok na dating sagana ay tila naging mas tahimik. Ang mga tao ay hindi na tulad ng dati ang nakukuhang tulong at si Maria hindi na siya madalas magpakita. Ito ang bahagi ng kwento na madalas nakakakuha ng atensyon ng mga conspiracy theorist. Dahil kung si Maria ay tuluyang nawala, bakit nandyan pa rin ang bundok? Bakit parang may katawan ng isang babae ang Mount Makiling at bakit may mga kwento pa rin tungkol sa kanyang pagpapakita? May isang interpretation na hindi talaga nawala si Maria. Naging bundok siya. Hindi bilang isang siyentipikong transformation, kundi bilang simbolikong pagtatapos ng alamat. Para bang sinabi ng kwentong, kung hindi niyo siya makikita bilang tao, makikita niyo siya bilang isang bundok. At kapag tinignan mo ang silhouette ng Mount Makiling, parang may eerie logic ang idea. Hindi siya nakatayo, hindi naglalakad, hindi umaalis. Siya ay nakahiga at parang natutulog. Pero mga kaibigan, meron pang isang katanungan. Bakit tinawag na Makiling ang bundok? Sa mga lumang salaysay, ang Mount Makiling ay inilalarawan bilang bundok na naghihiwalay sa dating lalawigan ng Laguna at Tayabas na ngayon ay Quezon. Ang ganitong paglalarawan ay makikita rin natin sa bersyon ng alamat ni Rizal. May iba't ibang paliwanag sa pinagmulan ng pangalan, ngunit base sa Philippine folklore, malakas ang koneksyon ng pangalan sa hugis ng bundok. Ang slope nito ay tila nakahilig o nakiling at kapag nakita mo ito mula sa isang partikular na perspektibo, mas madaling maintindihan kung bakit naisip ng mga sinaunang tagamasid na parang taong nakahiga yung bundok.
Ang tanong, nauna ba ang hugis bago ang alamat? O nauna ang alamat at pagkatapos nakita ng mga tao ang hugis bilang katawan ni Maria? Bago dumating ang mga Kastila, mayroon ng malalim na paniniwala ang mga sinaunang Pilipino tungkol sa mga espiritu ng kalikasan. May mga diwata, may mga anito, may mga espiritong nauugnay sa kagubatan, ilog, bundok at iba pang mga lugar. Kaya hindi nakakagulat na ang isang malaking bundok tulad ng Makiling ay magkaroon ng sariling guardian spirit. Sa ilang modernong storytelling, iniuugnay si Maria Makiling sa pre-colonial figure na dayang masalanta o dian masalanta. Bagamat kailangang maging maingat dahil nagkakaiba ang mga tradisyon at source tungkol sa pagkakakilanlan ng mga nilalang na to. May sikat ding teorya na ang paggamit ng pangalang Maria ay naging paraan upang iugnay ang isang katutubong diwata sa kulturang Katoliko noong panahon ng kolonyalismo. Pero base pa sa isang interpretasyon, ang kwento ni Maria Makiling ay nagpapakita kung paano nagbabago ang folklore habang dumadaan ito sa iba't ibang panahon, kultura at tagapagsalaysay. Ngayon mga kaibigan, pumunta naman tayo sa mas madilim na bahagi ng bundok. Isa sa mga pinakakilalang kwento sa Mount Makiling ay tungkol sa mga taong naliligaw. Dalawang estudyante ng UP Los Baños ang nakitang patay sa masukal na bahagi ng Mount Makiling. Walang nakitang sugat sa katawan ng mga biktima. Sa bundok, madaling magmukhang magkakapareho ang mga puno, trail at tanawin. Kapag may hamog, ulan o mababang visibility, mas lalong mahirap malaman kung saan ka nanggaling. Pero sa folklore, merong ibang paliwanag. Sinasabing kapag pumasok ka sa lugar na hindi ka dapat naroroon, maaaring iligaw ka ng mga engkanto o espiritong nagbabantay dun sa bundok. May mga kwento kung saan paikot-ikot lamang ang isang tao, pero pagkalipas ng ilang oras bumabalik siya sa parehong lugar. Ayon pa nga sa ibang kwento, ilang metro lamang sana ang layo niya mula sa trail pero hindi niya makita ang daanan palabas. Ngunit sa pagkakataong tumigil siya, humingi ng permiso o nagpakita ng respeto sa bundok, bigla raw lumilitaw ang daanan at siya ay nakakabalik. Siyempre, meron ding natural na paliwanag dito. Ang terrain ng bundok, pagod, dehydration, fog, stress at disorientation ay maaaring magdulot ng matinding pagkawala ng sense of direction. Ngunit para sa mga naniniwala sa engkanto at mga hiwaga, merong ibang kwento. Isa sa mga paulit-ulit na urban legend na konektado sa Mount Makiling ay ang kwento ng isang babaeng nakaputi, lalo na sa paligid ng University of the Philippines, Los Baños. May mga kwentong nagsasabing may babaeng nakikita sa mahahabang daan patungo sa upper campus, minsan daw ay naglalakad siya, minsan ay tila humihingi ng sakay, at kapag pinansin mo, may mga kwento na bigla-bigla na lang siyang nawawala. Ang mga ganitong kwento ay bahagi na ng modernong folklore ng lugar. May mga koleksyon ng folklore na nagtatala ng mga kwento tungkol sa babaeng nakaputi at iba pang supernatural sighting sa paligid ng bundok. Pero pakatandaan, ang mga to ay kwento at paniniwala, hindi isang napatunayang paranormal evidence. May isa pang kakaibang paniniwala. Kapag may isang event o maingay na aktibidad sa paligid ng Mount Makiling at bigla na lamang umulan, may mga lokal na nagbibiro o naniniwala na nagagalit raw si Mariang Makiling. May mga kwentong sinasabing ayaw ng diwata sa sobrang ingay. Kaya naman kapag may ginagawang hindi maganda sa bundok, nagbabago ang panahon. At may mga kwento rin tungkol sa biglaang ulan sa bundok. Pero dahil tropical at mountainous ang lugar, natural lamang na maaaring magkaroon ng mabilis na pagbabago ng panahon. Gayunpaman kapag alam mo ang alamat patungkol kay Mariang Makiling, ang isang ordinaryong ulan ay nagkakaroon ng ibang kahulugan. Hindi na lamang ito basta ulan dahil sa mata ng folklore, maaaring may mas mahiwagang paliwanag.
Noong 2019 itinampok ng GMA News TV program na Biyahe ni Drew ang misteryosong mga kwento tungkol sa Mount Makiling. Sa kanilang Halloween special, binanggit ang mga kwento tungkol sa paranormal activities sa bundok, kabilang ang mga dahong gumagalaw ng tila walang dahilan at ang mga tinatawag na bantay na hindi raw nakikita. Sa bahaging ito, nagiging mahirap ang distinction sa pagitan ng psychological experience at supernatural belief. Kapag nasa malalim kang kagubatan, natural na nagiging mas alerto ang utak. Naririnig mo ang maliliit na tunog, napapansin mo ang paggalaw ng mga dahon, mas mabilis kang makaramdam ng panganib. Sa modern internet, may mga hikers at turista na nagbabahagi rin ng kanilang experiences sa Makiling. May mga posts na naglalarawan ng pakiramdam na tila meron daw nakatingin sa kanila. May mga nagsasabing naligaw sila, may iba namang nagkukwento ng kakaibang visual experiences. Halimbawa, may isang 2026 Reddit post mula sa isang taong nagbahagi ng lumang video niya habang nagbibisikleta sa paligid ng Jamboree campsite. Sinabi niyang may nakita siyang tila mukha sa isang rock formation nang tignan niya muli yung footage. Pero kinilala niya rin ang posibilidad ng pareidolia o ang tendency ng utak na makakita ng pamilyar na pattern tulad ng muka sa iba't ibang mga bagay. Totoo ba to o utak lang natin ang gumagawa ng kwento? Kung tatanungin mo ang mga taong nakatira malapit sa Mount Makiling, hindi lahat ay pare-pareho ang paniniwala. May mga taong seryosong naniniwala kay Maria, may mga taong itinuturing siyang bahagi lamang ng kultura at kwento, may mga taong nagsasabing huwag mong bastusin ang bundok kahit hindi ka naniniwala sa kwento. Dahil kahit walang supernatural na nilalang, merong totoong ecosystem yung lugar. May mga halaman, may mga protected areas, kaya ang tradisyonal na babala na huwag kumuha ng bagay na hindi sayo ay maaaring magkaroon ng praktikal na kahulugan. Para sa mga mahilig sa ganitong kwento, napapansin nyo rin bang parang may pattern sa folklore ng Pilipinas? Hindi lamang si Maria Makiling ang babaeng tagapagbantay ng bundok, mayroon ding Maria Sinukuan na nag-uugnay sa Mount Arayat sa Pampanga, at meron ding Maria Cacao na nag-uugnay sa Mount Lantoy sa Cebuano folklore. Magkakaiba ang kanilang kwento pero may common na pattern. Isang makapangyarihang babaeng supernatural figure, isang bundok o natural environment, at isang babala tungkol sa kasakiman o kawalan ng respeto. Ngayon mga kaibigan, balikan natin ang pinaka-creepy na ideya. Natutulog lang ba si Maria Makiling? Kung oo, ano ang mangyayari kapag nagising siya? Walang lumang dokumentong nagsasabing may partikular na araw kung kailan siya gigising, walang propesiya na mapagkakatiwala ang nagpapatunay nito. Pero sa modernong storytelling, lumalabas ang ideya na kapag tuluyang nasira ang bundok, maaaring magising ang diwata. Sa ibang interpretation, ang galit ni Maria ay maaaring nangangahulugan lamang ng natural consequences. Kapag pinutol ang mga puno, tataas ang erosion. Kapag sinira ang habitat, mawawala ang wildlife. Kapag dinumihan ang tubig, maaapektuhan ang komunidad. May isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Yun ay si Dr. Jose Rizal mismo ang nagsulat tungkol kay Mariang Makiling. At hindi niya ito ginawa bilang isang simpleng horror story, ginamit niya ang alamat upang ilarawan ng isang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa kanyang kwento, si Maria ay hindi simpleng multo. Isa siyang karakter na nagbibigay, nagmamahal, nasasaktan at nawawala. At dahil dito, yung alamat ay maaari nating basahin sa iba't ibang paraan. Bilang isang love story, bilang environmental warning, cultural memory, bilang kwento tungkol sa kolonyalismo, o bilang metaphor ng pagkawala ng isang mundo. Ang bersyon ni Rizal na inilathala noong 1890 ay isang malinaw na palatandaan na ito ay mahigit isang siglo ng dokumentado sa panitikan ng anyong yun. Siguro mga kaibigan, sa lahat ng bersyon ng alamat may isang bagay na paulit-ulit.
huwag maging sakim. Dahil maaaring ang bundok ay hindi nagsasalita pero ang mga kwento nito ang siyang nagsasalita para sa atin. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng mga misteryo, alamat, urban legends, at mga kwentong Pilipino na may halong history, folklore at conspiracy theories, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga uploads. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.